Hi! Magandang araw! Ngayon, tayo ay mag-aaral ng panibagong baksa. Ngunit bago iyon, ay may hinihanda akong pamukaw sila na kung saan ay lubos ninyo talagang makikilala o lubos ninyong maunawaan kung ano talaga ang ating papaksain. Naaalala niyo pa ba ang mga palabas na ito? Ayan, ang palabas na iyan ay ang pamagat na Marak Lara, na kung saan ay pinangunahan ni Binibining Julia Santos at Gladys Reyes. Sunod, ito naman. Ang pumagat ng palabas na yan ay Esperanza. Sunod, ito naman ang Bia? Umiiyak ka na naman. Akala ko ba nagkasundo na tayo? Nung unang araw mo dito, nung makita ka namin ni Berta sa simbahan, nakakalimutan mo na ang iyong buhay sa Maynila. Hindi ko yata kaya yun, tita. Hindi mo ba naiisip ang mga nangyayari? O hindi ka bumaba ng bus? Wala ka na. Binigyan ka pa ng Diyos ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay. Sana,
Huwag mo namang sayangin yun. No? Talagang hindi ko sasayangin ang pangalawang buhay na ibinigay niya sa akin. Dahil gagamitin ko to para sa katarungan, binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon para itama ang mga mali. Hindi ako titigil. Gaganti ako. Gagawa ako ng paraan. Magtutuos kami ni Selena. Ayan. Ang pamagat ng palabas na ito ay Mula sa Puso, na kung saan ay pinagbidahan ng mga magkakapatid na Barreto. At ang pinakahuli, Sa sangasangang buhay ni Rosenda, Rosario at Rosemary. Sa susunod na sumugod ka pa dito sa pamamahay namin para bastusin ang pamilya ko. Hindi ako nagbibiro. Pupuntahan ko ang mami at daddy ko. Sasabihin ko sa kanila ang totoo. Alam mo ba, Rosemary, kung anong parusa sa sakit na? Bitay. Di ba rin ang bitayin ako? Alam kong maayos ang lahat. Matuklasan na kaya ni Juancho at Dolores na buhay ang kanilang ikatlong anak. Dominador, anong ginagawa mo dito? Nandito ko sa pamilya ko. Pamilya ba matatawag mo dyan sa mga hampas lubang yan? Ako pa rin ang tunay na asawa. Ikaw, asawa! Subaybayan sa Saan Ka Man Naroroon, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng gabi. ayan. Ano kaya ang pamagat na ito? Tama, yan ang Saan Ka Man Nanonood. Yung mga programa na aming inihanda, yan ay ang mga natatanging palabas noong 1999, kung saan ay pinalabas sa mga iba't ibang programa, iba't ibang mga channel, katulad ng ABS-CBN at GMA7. Samantalang ang mga iba sa kanila ay sinagawa o ginawa ng pelikula sa panahon natin ngayon. Ngayon, ang CONSTEL, or ang tinatawag na Continuing Studies Education via Television, sila talaga ang may mga iba't ibang proyekto na naglulunsad ng mga iba't ibang programa. So, kilalanin natin sila. Sino kaya sila? Welcome back. In real life, writing calls for a reply. And this means that when we write, we expect to receive a reply or a response. Unfortunately, in the classroom, you might not feel very glad to read the compositions of students full of red marks and corrections. Can we possibly create a lifelike, interactive classroom? If we do this, our students will have more fun learning how to write. Our students will be actively involved not only in writing, but also in giving feedback to their peers. Would you like your class to be more effectively involved in writing? In an interactive writing class, we can share with the students the responsibility of revising and editing their own written work, because they get feedback not only from us, but more importantly from their peers or classmates and friends. Feedback may be oral or written. And there are several ways of giving feedback, and these are 1. Peer feedback, 2. Conferencing, 3. Self-monitoring, 4. Written comments and suggestions. What is peer feedback? Peer feedback refers to the comments and suggestions given by students, classmates, or peers. Our students' peers are good sources for drawing out feedback to improve compositions. Also, peer feedback is done in team writing. Let's watch this classroom scenario where cooperative or team writing activities become good sources of feedback. All right, class, stand up. Let's move around, and we're going to have a game in order
order to group you properly. Okay? Are you familiar with the game The Boat is Sinking? Yes, ma'am. Then arrange your chairs, put them at the side. Are you ready now? Okay. The boat is sinking. Group yourselves into two. Right? The boat is sinking. Group yourselves into three. Okay, you don't have any group. You can join that group there. First group. Okay? Now pull your chairs. Make a group now. And I'm going to give you your writing task. Okay, this time I want you to think of a name for your group. Have you think of the group's name? Now, your next task is you're going to write a letter addressed to the next group. Your next group here. So your group will write a letter to Roma's group, and Roma's group will write a letter addressed to Peter's group. And Peter's group will write a letter addressed to BJ's group. That understood, class? Okay. Is there any question? Now, I want you to get a sheet of paper and write your letter. Now, you can ask the other group. Okay? Ask any question about the other group. What should we include in the letter? Well, maybe about basketball game. Yes, let's talk about the PBA games. That's my favorite game. I like that game too. Ayan. Ngayon, kung inyo nakikita sa ating pinanood, ang Consel ay hindi lang para sila gumagawa ng mga iba't ibang programa, kung saan gumagawa rin sila ng programang pang telebisyon. Ngayon, ating alamin, tayo magbigay focus. Ano nga ba ang huling hirit sa telebisyon ng nagdaang dekada? Alam niyo ba, noong unang dekada ay mahalaga sa tao o sa lipunan, sa ating lipunan sa Pilipinas, ang pagdaraos ng simbang gabi? Kung kayo ay nakaranas ng simbang gabi, ay nakakalugod sapagkat batid kung may mga karanasan kayo na hindi nakakalimutan. At sa pamamagitan ng simbang gabi, nagbibigay kasi sila ng kasiyahan at kawilihan sa mga tao sa lipunan. Kaya, naglunsad ang RPN at PTV na kung saan ang pagdiriwang ng simbang gabi sa iba't ibang lugar ay maaaring mapanood sa telebisyon. Yun ay tinatawag na Millennial Mass. At kung saan ang mga programa na pinapalabasan ng simbang gabi ay ipinagdiriwang sa lugar na ito. Ayan. Ngayon, ating alamin. Ayan. Ngayon natin alamin, paano nga ba sinalubong ng mga bagong milenyo ang telebisyon? O paano sinalubong ng telebisyon ang kaugalian ng isang milenyo? Pero bago yan, alamin muna natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng millennial, tinatawag na millennial. Ang millennial, kung yung mapapansin na sa Tagalog ay milenyo,
Sila yung mga pinanganak noong 1983 hanggang 1996. Ang mga pinanganak naman noong mga 1973 hanggang 1986, sila naman na yung tinatawag na Senior. Sa paglunsad, ang mga pinanganak ng 1999 hanggang 2010, sila ang tinatawag na Bagong Milenyo. Ayan. Sa pagsalubong ng Bagong Milenyo, ang madalas talagang kilalang channel ay ang Channel 7, na kung saan isinilang siya ng Channel 5 or Citinet Channel 27. Ibig sabihin, ang Channel 5 at Channel 27 ay talagang magkapatid. Pero bago yon, saan ba nagsimula? O saan lugar nagsimula ang Channel 5? Ayan. Ang layunin nila ay magkaroon ng Pilipinas na mga kauna-unahang TV musical channel. Yun yung pinakahangarin ng Channel 5. Ginanap ito na launching, or tinatawag na launching nila sa Subiria Adriatico, na kung saan ipinangunahan ng managing director nila si Steve Smith. Ngayon alamin natin, ano kaya ang meron sa Channel 5? Bakit sila narunsa dito sa Pilipinas ng Channel 5? In the beginning, there was music, and it was good. And then came Channel V Philippines. And it was great. The Philippines' own world-class music channel, made here, for here, by you, for you. Music how you want it. Television as you've never seen it before. In-your-face interactive, radical, unrelenting. Youth TV, free TV, Channel V Philippines. Ayan. Kung inyong napapansin, ang Channel 5 talaga, ang sentro niya, noong unang dekada ay music talaga. Siguro may mga ilan, o tanongin niyo yung mga magulang ninyo, yung mga lola at lola nyo, kung naabutan nila yung Channel 5 na naglulunsad ng mga iba't ibang klase ng musika. Yun. Hanggang sa dilamaon, napalitan ng iba't ibang programa ang Channel 5. Nagkaroon na ng balita, nagkaroon na rin ng mga iba't ibang sports. Sa ngayon, sa mga bagong henerasyon ngayon, sa Generation Z, madalas ang makikita natin sa Channel 5 ay mga sports ng mga iba't ibang bansa at ang ating lokal na bansa. Alam niyo ba na bihira lang ang nakakaalam na ang Channel 5 Philippines ay ang ika-6 na series TV station ng Channel 5 Asia Pacific Region. Sapagkat ang Channel 5 ngayon nagkakaroon ng mga iba't ibang foreign artists na kung saan nagbibigay din ng kabilihan at kasiyahan sa manonood. Dahil nakapasok ang panahon ng impormasyon sa ating lipunan na kung saan sinalubong ng bagong milenyo, malaki ang posibilidad na magiging higit na mabilis, matatag, epektibo at makabago ang pagsasatelebisyon ng mga programang pambata na kung saan sa kaninang pinanood natin, di ba, ng Consel, nagsagawa rin sila ng aktibidad na pambata. Bakit kaya? Sapagkat alam natin na hindi lahat ng mga kabataan sa ating lipunan ay nakakapag-aral o nakakamta ng karapatan nilang magkaroon ng karapatan para mag-aral. Kaya isa ito sa mga pinakamagandang programa na isinagawa nila dito sa Pilipinas. Alam niyo ba na inaasahan ng lahat ng programang pambata ay may palabas sa telebisyon? Sapagkat dito, ipinapakita rin ang kultura ng mga Pilipino. Ipinapakita rin dito ang iba't ibang panitikan na lumunsad sa Pilipinas.
At dapat tayong isa sa mga Pilipino ay dapat ating isinasa puso at pinapahalagahan ang mga bagay na ating natatanggap mula sa ating lipunan at mula sa ating gobyerno. Ayan, ngayon dumako naman tayo sa ang individualisyon ng pagtuturo ng aralin pang klase mula sa telebisyon. Ngayon, kung inyong babalikan ng mga alaala nyo, nung elementarya, batit kung naranasan nyo rin na sa isang classroom, ginamit ang telebisyon upang matuto ang mag-aaral. Ako, sa aking karanasan, naranasan ko na rin na makapanood ng mga iba't ibang film or TV or mga ibang TV show sa television na kung saan related din sa aking pag-aaral. So, paano kaya nila to ginawa? Alam mo ba na ang pinaka-salik sa pagtutuon ng pagkatuto ng isang mag-aaral ay ang paggamit ng mga pambatang aklat at iba't ibang audiovisual? Bakit? Sapagkat dito, mas napupukaw ang mga mag-aaral at mas lalo silang nagiging interesante na maghanap ng mga impormasyon na kung saan ay magagamit nila sa lipunan at may mabahagi sa kanilang mga kamag-anak at sa kapwa-tao. Kaya, ang mga edukador ay mas inirekomenda na mas paramihin pa ang mga librong pangbata at ang mga kagamitang panturo na kung saan ay magagamit natin sa pag-aaral o magagamit ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Alam mo ba na ang curriculum sa agham panlipunan, sila yung pinaka naghahanda ng maraming aklat. Bakit kaya? Dahil ang agham panlipunan ay relatado o kaugnay sa kaganapan na nangyayari sa ating lipunan. Diba? Mas lalong mas maganda kung ang mga librong ito ay mas lalo pang pinapadami sapagkat ang mga bata ay mabibigyan ng focus ang mga nangyayari sa kanilang lipunan. Nang sa gayon ay hindi sila maging mangmang sa ating lipunan at malaman kung ano ba ang mga nangyayari sa ating lipunan at kung ano yung mga mahalagang kaganapan na maaari nilang may ambag sa kanilang pagkatao. May mga libro na mahirap irebisa sapagkat siguro ang mga laman nila ay iba't ibang bagay. Pero, ang totoo, mahirap talagang irebisa ang mga aklat, lalo na kung puro mga impormasyon lang nandoon, puro mga contextual o mga batayang aklat. Samantalang yung mga aklat na may iba't ibang kagamitang panturo, yun ang pinakamabilis na may palathala. Bakit kaya? Sapagkat ang mag-aaral, pag nakita niya ang libro na puno ng kagamitang panturo o ng iba't ibang kagamitan, ng mga bagong kagamitan, ay mas napupukaw siya, mas napupukaw ang kanyang kuryosidad para alamin, ano nga ba ito? Bakit retratado to? Bakit nandito to sa libro na to? Ngayon, may binigay dito example si Skylab. Yun daw yung libro ni Skylab ni Co-ops. Kung saan, yung libro niya, naipalathala na bago pa yung mismong invention niya. Ang libro na to ay patungkol sa paggawa ng isa sa mga kagamitan na pang outer space. Nakakagulat sapagkat hindi pa nabubuo ng mga gumagawa ng mga astronomers itong kagamitan na. Pero, yung libro nila ay nairebisa na o nailathala na. Bakit kaya? Sapagkat mas napapakita dun sa libro na yon yung mga kagamitan o yung mga kagamitan na ginamit nila na kung saan ay napupukaw ang interes ng mga kabataan. Ayan. Sa pagtuloy na pagdami ng gumagamit ang sentro ng pakikinig sa classroom at panonood mula sa mga film stream at film, mas lubos na napupukaw ang mga kabataan at mas lubos na nasasanay ang kanilang makarong kasanayan na pakikinig at panonood. Dito,
mas lubos na matututo o mas lubos na mapag-aaralan ng isang mag-aaral ang kritikal na pag-iisip. Ngayon, sa mga mauunlad na bansa katulad ng Amerika, maraming mga kabataan ang gumagamit ng mga iba't ibang kagamitan, ng mga makabagong kagamitan katulad ng overhead transparencies. Ginagamit nila ito kapag nag-uulat sila, lalo na yung mga tape recorders kapag nagkukwento or nagsasagawa na interview. At gumagamit din sila ng 8mm film. Dito, makikita natin na talagang lubos na natututo ang mga bata kung alam nila kung paano gamitin ang mga makabagong kagamitan o itong mga kagamitan na to. Sapagkat, sinasabi nga diba na meron tayong kasabihan na engage me and I learn. Ibig sabihin, bigyan mo ng karanasan ang mag-aaral mo. Nang sa gayon, sa karanasan na yun, ay dun siya matuto. Ang mga araling pang-telebisyon at mga iba't ibang aralin na kung saan ay lubos na matututo ang mag-aaral, tinadapat or kailangan pahalagahan natin at kailangan natin tinatangkilik sapagkat isa ito sa mga kultura at isa ito sa mga kagawian ng tao sa ating lipunan. Kaya tayo bilang isang mga guro o magiging guro sa kinabukasan ay tayo ang pinakamanguna sa kanila kung paano pahalagahan at paano bigyang tangkilikin ang mga kagamitan na ginagamit sa pagtuturo at sa pagkatuto ng mga kabataan. Ang mga guro ay patuloy na kumikilala sa kahalaga ng pagkakaroon ng mag-aaral ng maraming kagamitan at pagkatuto. Kaya tayo isang mga guro na sa susunod na henerasyon ay lubos nating pagyamanin ang mga kagamitang panturo o mga bagong kagamitang panturo. Nang sa gayon ay mas umunlad ang ating bansa at mas mabigyang katuturan ang paggawa ng mga kagamitang panturo. Ayan. Ngayon, yun lamang at kumuha kayo ng sangkapat na papel at maaari at meron tayong hinandang magsubok. Ayan, ito ang susi ng kasagutan. Ayan. Umaasa ako na inyong lubos na naunawaan at lubos ninyong kayong natuto sa ating pag-aaral. Yun lamang at maraming salamat sa iyo sa muli nating pagkikita. Bye!